Magandang gabi po, 9:41 p.m. February 20. Ito po, babasahin po natin ngayon. Maganda to. Naaayon to sa mga trending na usapin, no? Basahin po natin. Ang pamagat po nito, pinatawad ang babaeng nangangalo niya. Juan 8, 1 hanggang 11. Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Ulibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo ng kautusan sa mga Pariseo at ang mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuling sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya." O, tingnan nyo ha. Ito. Gagamitan ng mga Pariseo si Jesus ng kasulatan. Katulad ng sinasabi ni Alvin Arago, di ba? Sinabihan ng mga nakasulat sa Biblia, sinabi na utos ni Moises. Ito, sabi, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. So ganito mag-isip dapat ang mga born again. No? Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, ganun dapat mag-isip ang Kristiyano pa. Kung gusto niyong tularan si Jesus, hindi siya humahatol ng basta-basta. So, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ingatan niyo po ang lahat na mag-iingat sa amin at pagpalain niyo po ang lahat na magpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus.